When they say peace and safety, sudden destruction comes upon them all. It means that the only source of peace is Jesus. And habang hindi pa dumadating ang Panginoong Jesus, there will be no real peace on earth. Kaya patuloy tayong kakantang, let there be peace on earth. Because mananatili lang siyang wish. But if you are a believer of Jesus Christ, despite ng kaguluhan sa mundo, we have the real peace. Because the real peace comes only kay Jesus Christ, no? Kay Christ. At nakita po natin ang katotohanan na ito nung na-born again po tayo. Kayo po ba, wala po ba kayong may share na karanasan ninyo na despite na mga nangyayari, battle ka natin. Tinatawag nilang battle, but the reality is the battle has already won on the cross 2,000 years ago. When the Son of God shouted, "It is finished," lahat ng battles mo kung ikaw ay Kristiyano ay tapos na po sa krus. Tatanggapin mo na lang lahat ng blessings sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So Christianity is about Jesus. Christianity is not about your good works. Christianity is not about joining a church. No, Christianity is all about Jesus Christ. Masama ba yung joining a church? Hindi po. Pero mas tinatawag namin yan na pre-church, hindi po yung institutional church, no? At naniniwala po ako these last days, no? Ang mga nangyayari pong ito ay lahat po ay talaga po namang kalooban ng Panginoon. Nagpapakilala siya in so many ways sa bawat anak niya, sa bawat mga tao. Kasi maski matagal na tayong Kristiyano, marami pa ring revelation ang patuloy na inire-reveal ng Panginoon sa atin. Tulad ng mga pangyayari sa mundong yan. Hindi natin inakala na one day magiging usapin ang tungkol sa UFO. Hindi natin inakala na in one day, yung Europe na pagkalamig-lamig ay ngayon pagkainit-init. Ito po ang totoo dyan. Maski gabing-gabi na raw para kang piniprito sa sobrang init. I talked to someone na may kilala sa Europe. Kausap ko po kaninang umaga lang para silang piniprito raw sa gabi. Okay? So it's something na talagang hindi nangyari noon. Pero despite all of this, if you are a believer of Jesus, meron kang kapayapaan. Ano pa ba ang makikita mo sa mundo ngayon kundi yung mga katuparan na ng hula? Ano po? Hula patungkol sa second coming ni Jesus Christ po yan. Dahil ang rapture po, ito ay special revelation para lamang sa mga Kristiyano. At naniniwala po ako anytime now, maririnig na natin yung trumpet na tayo lang ang makakarinig, tayo mga believers, at mabilis tayong tadagitin ng Panginoong Jesus para pumasahan niya na. Kaya if you are a believer of Jesus Christ, this is the right time na i-share mo ang gospel doon sa mga alam mong tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. They need Jesus more than ever. They need Jesus now more than ever. This is the time when people really need to seek and know the Lord. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, napakahalaga. Yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, yan ang ating i-spread. Someone died for them also. Hindi nga lang po nila alam. Halimbawa, may nabigay sa iyo ng pera. 1 million o 2 million. Oh. Niligay niya yung pera sa bangko. Pagkatapos, nilapitan ka ng pinadala niyang inutusan niya. May pera ka sa bangko, binigay ni ganito, ni ganyan. Oh. Tapos, nasa tao yun. Maniniwala siya o hindi. Pag pumunta siya at kinuha niya yung pera, wow, totoo nga, may pera ako. Pero kapag sinabi sa kanya, pero hindi niya pinaniwalaan, sayang lang. Nandoon yung pera, pero hindi niya kinuha. Ganon din po ang salvation. Hindi mo alam na pinatawad ka na kasi hindi ka naman naniwala na pinatawad ka na. Kaya ang ending mo, maiimpyerno ka pa rin. Kasi ang problema, kapag hindi ka naniwala doon sa tanging tagapagligtas na ipinadala ng Diyos, yan ay ang kanyang bugtong na anak mismo, si Jesucristo. Pag hindi ka naniwala na sapat na yung ginawa niya sa cross, ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo sa impyerno. Kasi ayaw mo tanggapin yung libreng alok ng kaligtasan eh. Kaya napakahalaga po na yung free gift of salvation ay maipahayag.
Yan po ang grace. Walang ginawa, tumanggap ng napakasagana. Okay? Maraming tao ayaw makinig ng Biblia, ayaw makinig sa mga salita ng Diyos dahil they are fearful that kapag ka nga naman nakinig sila dito sa mga ganitong mga salitain ay hindi na nila magagawa yung mga former things na ginagawa nila in life. Kaya itong panahon na ito po, alam nyo talaga po naman, ito po yung time na kailangan nilang makarinig ng salita ng Diyos. At ang salita po ng Diyos ay walang iba kundi ang Bible. Nakasulat po sa Bible yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Kung paano siya namatay sa krus, kung paano niya binayaran ang kasalanan ng mundo. Okay? Kung paano niya tinanggap yung mga hindi katanggap-tanggap. Kung paano niya binigay ang kanyang buhay para lamang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, yung Zoe kind of life. Some years back, kapag kami ay lumalabas at nagba-Bible study, talagang yung mga tao, talagang ganado po sila. Sumasama pa nga sa amin minsan. Yung iba pa nga minsan, sila na po ang nagkukusang sumama sa amin para sa Bible study. Pero sa totoo lang po, sa panahon po ngayon, nakakalungkot. Pero despite of that, despite ng mga pangyari, ihalintulad na lang po natin sa mga asong maingay niyan. Despite ng maraming asong ganyan, patuloy tayo magpahayag ng Ebanghelyo. Maganda rin po nangyari, tumahol ang mga aso, may truck ng basura sa harapan namin, tinatahulan po nila. Maganda rin po nangyari yan para maging mistulang ehemplo ko po sa inyo. Despite ng kaguluhan ng mundong ito, we should proclaim the gospel. We should share Jesus. We should share His grace. We should share His love. Okay? Dahil ang Panginoong Jesus lang ang tanging solusyon sa problema ng mundo. Ang Panginoong Hesukristo lang po ang tanging makapagbibigay ng lunas sa mga pusong naliligaw, mga pusong namimighati, mga pusong parang piling nila wala nang katapusan ng mga problema. Pero higit po sa lahat, mas maganda makilala nila ang Panginoon dahil ang Panginoong Hesukristo lamang po ang makapagbibigay sila sa kanila ng salvation. Ang salvation pong ito ay libre. Ito po ay libreng alok ng kaligtasan sa lahat. At ito po ay binibigay po sa sino mang tatanggap nito. Hindi po niya pinagpipilitan ng kanyang sarili. Ang Panginoong Hesus po hindi po niya pinagpipilitan ng kanyang sarili. No? Siya po ay napakabuti po sa atin. Siya po ay mapagmahal po sa atin. Okay? Siya po ay matapat po sa atin. Makikita po nating mabuti ang kanyang puso kung babasahin natin ang kanyang mga salita, ang Bible. Siya lamang po at wala nang iba ang makapagbibigay ng lunas sa mga pusong nabibigatan. Siya lamang po ang lunas sa mundong papunta na po, hindi natin alam kung saan. Kaya napakahalaga po ng free gift of salvation na may ibahagi na po natin. Huwag tayong tamarin. Huwag tayong panghinaan ng loob. Dahil araw-araw, I truly believe people need the Lord Jesus. Si Jesus po, nakakakita ka, magulo ang Senado. Okay? Magulo yung mga parang hindi nabibigyan ng katarungan, yung mga dapat mabigyan ng katarungan. Well, they need Jesus Christ. Yung mga nag-iimbestigang yan, they need Jesus Christ. Yung mga nasa Senadong yan, they need Jesus Christ. Si Jesus lang po ang solusyon. Pero kung wala si Kristo sa kanila, mahirap po talaga. Si Jesus lang po ang pinakasolusyon sa lahat. No? We really need to know that. We really need to focus on the truth. Only Jesus can bring real peace. Habang wala ang Panginoon dito, hindi pa siya dumarating, hindi magkakaroon ng peace sa mundo. Pero good news, kung na kay Kristo ka na, meron kang kapayapaan na hindi mapaliwanag beyond words. Hindi mapaliwanag ng kahit na ano paman. Dahil alam mo na ang nasa sayo ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanya na nasa mundo. Well, ka-good vibes na ba kayo? Kung hindi pa, click that subscribe button, share this video, share Jesus, share His love, share His grace. Bye-bye.